amounting to 13,369,922.64 pesos were not supported with the required OR or SI from suppliers, service providers required. 13 million, magnanakaw si Leni Robredo. Walang resibo, no? Walang resibo. Tapos kayo, sorry Ma'am Joy, galit na galit kayo kay Grace Piatos na may resibo. Yang itong santo nyo, santo ng demonyo. Walang direct beneficiary ang Angat Buhay. Na-flag din ng COA yan. Walang mga pangalan ng beneficiaries ang Tanga Buhay ni Leni Robredo. Grabe ang issue ngayon sa Pilipinas, no? Parang lahat gagawin para mawala yung utak ng mga tao sa mga totoong issues ng bayan. What kind of disgusting people these are. And that's why people will not real people, the majority of people will not be with them. Alam mo yon, kasi ako yung misogyny, wala naman. That's not a real issue for everyday people. Bakla kung real issue sa inyo yung misogyny, is Inday Sara, araw-araw ninyong binibigyan ng misogynistic remarks. Correct. Diba? Oh, Diyos ko naman, let's call a spade. Parang, pero ang hilig kasi nila mag-goal posting, hindi yung misogyny kasi ganito, bakla. Moving the goalpost, diba? Pag sila na yung, alam mo yon, grabe yung issue ngayon nila kay Ann Curtis. Pero alam mo PR to Alam mo ano to PR campaign to This is not, sinakyan na syempre nagsalita si Jasmine Curtis. Siya yung una na, I'm pretty sure sinabi niya yan dahil kapatid siya or whatever. Tapos, sinakyan na lang ng iba, and then siguro, sinabihan si Anna, oy, mag-eme ka para tumakbo pa yung issue. Hello, Mono. Hi, Ma'am Joey. Naririnig Hello. mo? Yes. Hi, Ma'am Joey. So, comment ko lang, Ma'am Joey, no? Whether, kasi it's a debate pa rin naman yan, whether ang tama ba ang pagkakaintindi ng mga pinks doon sa context na sinabi ni Congressman Suntay. Right? Sila lang naman may problema din kasi alam naman natin yung context. Wait lang, Mono, ha? Sagutin ko lang to si Uber Fine. Sana pala ikaw na lang ang ginawang example, Miss Joey, para maranasan mo din. Araw-araw niyo po akong ina-attack, binabalahura, binabastos. Nakita niyo yung post ko? Ano sinasabi niyo hindi ko nararanasang bastusin ninyo? Araw-araw niyo akong winawalang hiya. Uber Fines. Araw-araw niyo akong binabastos, araw niyo akong ina-attack. Just because you do not like my political belief. And I am a woman. Umiyak ba ako sa inyo? Nagpa-victim ba ako sa inyo? Tapos sasabihin mo, sana pala ikaw na lang ginawa para maranasan mo rin. Nararanasan ko ang pambababoy ninyo at pambabalahura nyo sa akin araw-araw. Anong sinasabi mong hindi ko nararanasan? I'm not saying it's okay. I'm pushing back, kaya nga hindi ako tumitigil eh. Kasi pag tumigil ako, dinanalo kayo. Diba? Pagkatapos ikaw, pupunta ka dito sa live ko, magsasalita ka ng mga ganyang kaputahan, wala ka namang pangalan. Wala ka mang muka. Diba? This is an attack. This is no longer an imagination. This is an overt action. Yung ginagawa ni Uber Fines, masarap ba? Anong masarap? Bakit tinitigasan ka na sa akin, Uber Fines? May pagnanasa ka pala Uber Fines eh. Oh, ba't mo tinatanong anong masarap? Hindi mo na ako nagbebenta ng pagkain dito.
yan. Ano yung ginagawa mo, Uber Fines? Yung ginagawa mo na yan, is exactly what Kong Bong Suntay is explaining. Yak, hindi ka naman si Ann. Exactly! Okay. Exactly my point, Uber Fines. Bakit naman ako ang gusto mong gawing example ni Kong Suntay, hindi naman ako sikat. Hindi naman ako artista. Hindi naman ako nagbebenta ng men's fancy and desire. Okay? Ang binebenta ko, bardagulan na may sense. Bakit niya ako gagawing example para sa isang kanasa-nasang babae? Alam mo naman pala, yak, di ka naman si Ann. Exactly, kaya si Ann yung ginamit. Kasi si Ann yung desirable. Hindi naman ako. So gets mo na, Uber Fines. Gets na. Diyos ko po, napakatatanga. Kailangan talagang isa-isahin. Pero yung mga ganyang bagay, yung mga ganyan, alam naman nila mali sila eh. Kaya nga hindi yan nagpapakita ng pangalan nila eh. Pero they're going to sleep at night and realize that they are wrong. Ayun, sense nasaan, sabi ni Uber Fines. Hindi ko na problema yun, Uber Fines, kung hindi mo makita. Ayun. Hindi ko na problema kung hindi mo makita. Pero alam mo na mali ka. Ayan. Hindi si Ann si Joey pero pinagpapantasyahan mo. Correct. That is an affront to the beauty of Ann Curtis. 'Di ba? Hindi naman ako artista. Pero gusto mo pagpantasyahan din ako kagaya ng pagpapantasya kay Ann? 'Di ba? Ayun, kasi wala, sabi ni Uber Fines. And you have sense? Uber Fines, where is your sense? Can you please explain to us yung point mo? Akyat. Pwede namang umakyat. Hindi mo pwedeng sabihin walang sense. Iba yung, hindi porket hindi mo gets, wala nang sense. Kaya nga ako, hindi ko kayo nagigets talaga, feeling ko wala kayong sense eh. Pero gusto ko kayong mag-explain. Gusto kong ipaliwanag nyo sa akin kasi baka maintindihan ko. 'Di ba? Ngayon, sasabihin niya, hindi, wala kang sense, ganyan. Ang problema, hindi nyo kasi naiintindihan. Ngayon, you have to put it in your brain na hindi porket hindi mo maintindihan, wala nang sense. Baka ang problema, sarili mong utak. Ayun. Tingin-tingin din sa sarili. Ayan. Okay? Yes, Mono. Yes, Ma'am Joey, no? Emphasize ko lang yung hypocrisy na nangyayari ngayon. No? I really find it contradiction talaga ng modern society ngayon. Now, we are trying to empower women to emphasize yung sexuality. And then ayaw nila mag-react kaming mga lalaki. As if like, ano kami? Robot? Like, guys, there's a reason why these people in mainstream media, itong mga artists natin, are dressing that way. They want to attract certain part of our society. So are we to blame kung we find Ann Curtis beautiful? Hindi namin yan kasalanan. Ngayon, I think yung issue kay Congressman Suntay, medyo may, if you're not fully aware of the context, medyo offensive nga naman talaga. But we are being ayan o Ma'am Joey, yan, di ba? Alam niyo ba yung mga vloggers ngayon, ang pinaka-puhunan lang ay cleavage? Yan lang ang puhunan nila. Tapos ito yung mga tanong ko sa kanila, no? Pag gumawa kayo ng ganitong content, ano yung ina-expect ninyo? Yeah, Ma'am Joey, no? Like these people, alam mo Ma'am Joey, these pinks are just taking advantage na akala nila makaka-score nila sila sa atin. Unang-una, Congressman Suntay is not a DDS. Correct. Sa totoo, Ma'am Joey, kailan nga lang siya nag-express na ano niya eh. Yeah, these people are taking advantage Kailan nga lang siya of numbers. nag-express na kung support niya kay Inday eh. Parang Exactly. yesterday lang yata, di ba? Because everyone wants to survive the 2028 election. Hindi namin kailangan si Suntay. Actually nga, if ako lang masusunod, I'm not gonna defend the guy. Hindi naman siya DDS eh. It's his fault. Kung ano man yan. But ang nangyayari kasi, there's a lot of politicians na they are taking advantage of this, yung we're hungry for representation.
Kasi nga, pagdating sa government ngayon, bugbog sarado talaga tayo kasi wala pa tayong masyadong representation. But then again, if I'm just being honest here, I don't care about Suntay. Sila ang may kailangan sa atin, guys. Hindi tayo may kailangan sa kanila. And they're taking advantage of this moment na naghahanap tayo ng representation on a national level. No, people are taking advantage of it. Sa totoo lang. And then ito nga, nakakita yung mga pinklawan at liberal at like lost. Ako Ma'am Joey, ang tawag ko dito sa mga to, they're a lost political movement eh. Wala na silang identity kasi you're willing to strip your identity just to be able to align with BBM. With the Marcoses who, by the way, gave the Liberal Party their identity. So wala kayo talagang wala kayong maibato sa amin. Now you're trying to connect Suntay sa movement namin na ako Ma'am Joey I don't know if anyone will agree. I don't care about that guy. All I care about is BP Sara at the moment and the close allies that proven na time from the start has taken yung attacks since supporting the Dutertes way back, then these people that just they are like what mushrooms. Para sila mga mushroom na nagsisulputan because of their attempt for political survival sa mga sinasabi nila. Right? Oh, by the way, yung mga Ma'am Joey, kita mo tong profile picture ko. This is the best example on how fragile the achievement of Leni Robredo. Because of the duplicity nitong mga supporters niya and hypocrisy, yung mga minimal achievement ni Leni Robredo are now all meaningless. Beses ba siya nakatanggap ng unmodified opinion from COA? 3. O based na rin sa kanyang mga supporters, hindi ito basihan na walang korupsyon. Tama? And ang notice of disallowance ay number 1 para sa kanila, proof na corrupt ang isang politician. And lo and behold, Leni Robredo received notice of disallowance way back in 2022. And if we dissect, Ma'am Joey, sa TikTok, dinisect namin tong kanyang Ma'am Joey, COA report. This person, I can say now with confidence na magnanakaw si Leni Robredo. So nakita Ma'am Joey na she spent the office of the Vice President under Leni Robredo spent more than 3 million pesos for candies doon sa kanyang liquidation. Nag-spend siya, bumili siya ng 2 camera worth more than 500,000. Walang model, walang specification. Tapos ito pa Ma'am Joey, meron siyang back in 2019, meron siyang 13 million worth na walang resibo. 2019 pa lang yan, guys. From 2019 until 2022, check nyo yung kanyang COA report. And I really find it weird na hindi siya flinag ng COA. Although meron silang mga comment doon sa document na nagsasabi na mismo COA, Ma'am Joy, may comment doon sa sa summary Pero hindi sila flinag. So I'm not sure kung sino kakampi niyan doon sa COA. But guys, bumili to ng worth 600,000 na t-shirts. 600,000 na t-shirts. O nag-liquidate siya Ma'am Joey ng candy. 27 pesos each. Those were flagged by COA. Na-flag siya Ma'am Joey pero wala siyang notice of disallowance after, which we find it weird. Sa 2022 lang siya nagka-notice of disallowance. So yung pinangahawakan nyo na malinis na government, even Ma'am Joey, yung Angat Buhay, walang clear beneficiary. That I know. Oo. Bumili siya ng washing machine, 18 units ng washing machine. Para saan? Walang resibo. Okay guys, siya rin yung bumili ng Land Rover worth 3 million pesos. Kaya yung pinangahawakan yung pagkasanto ng kumag na to, basag na guys. Basag na. Tapos ngayon, you are going to strip down the identity that you build up around Marcoses. Kasi kailangan yung makipag-alay. Because of what?
because of your fear na magkakaroon ng Duterte president again. Basag, naku Ma'am Joey, basag na basag, mabasa nyo. Mayroon pa siya dito Ma'am Joey ha. Give me a few seconds Ma'am Joey ha. Ang sabi dito sa ito is ano Ma'am Joey ha. Nakalagay dito candies worth 3,023,800 pesos. Anong program ito? Na kailangan ng 3 million pesos worth na candy. Ipaliwanag nyo to ngayon. Kayo mga pinklawan na nang buburaot dito sa live ni Ma'am Joey. Saan napunta itong candies na to? O Band-Aid. Ang dami Ma'am Joey. Washing machine, 19 units. No cost declared. Water dispenser, 7 units, no cost declared. O, nasaan to? So para nakaatado lang yung presyo niyan? Yes, Ma'am Joey, nako. Magkano yung ginastos for those? Dito nga, Ma'am Joey, wala nakalagay. Kasi dito, Ma'am Joey, sa iba, Hindi, yung total na ginastos. 2 million. 2,764,000. Yung ibang mga minimal na mga 100,000, 300,000 nandoon. Pero itong 19 units ng washing machine and 7 units ng water dispenser, walang presyo. Okay. Ito pa. Meron siyang worth na, kasi Ma'am Joey sa FB, tinitrigger ko na yung, alam mo naman Ma'am Joey, galing ako sa Pink, right? So I'm all in at the moment. All out na to for for Tatay Digong. Okay. Ito pa Ma'am Joey. Of audited 174 selected transaction for the accounts, training and representation expenses, 112 or 64.37% amounting to 13,369,922.64 pesos were not supported with the required OR or SI from suppliers, service providers required. 13 million, magnanakaw si Leni Robredo. Walang resibo, no? Walang resibo. Tapos tangina kayo, ay sorry Ma'am Joy. Galit na galit kayo kay Grace Piatos na may resibo. O, nasaan na? Nasaan na si ano? Nasaan na yung kupal na yun? Nawala ka bigla. Yang itong santo nyo, santo ng demonyo. Walang direct beneficiary ang Angat Buhay. Na-flag din ng COA yan. Walang mga pangalan ng beneficiaries ang Tanga Buhay ni Leni Robredo. Kaya, well, Ma'am Joey, kasi may nag-message sa amin, naka-live kami sa TikTok, sabi nila, kinukuyog ka daw dito ng mga pinklawan. So this is the perfect time to make these idiots realize na yung pinangahawakan yung achievement ni Leni Robredo, basag. Ngayon, tanggalin natin ang achievement ni VP Sara, tanggalin natin ang unmodified opinion at ang kanyang achievement under BBM administration, meron pa rin siyang pinangahawakan, which is the Davao City. Si Leni, tanggalin niyo yung mga achievement niya. Anong achievement niya? Dahil lang siya ay produkto ng necropolitics. He is a failed attempt to emulate a Corazon Aquino presidency, taking advantage ng pagkamatay ng kanyang asawa. Namatay lang yung asawa, presidente na. Ganyan kayo kabobo. Mga putang ina nila. Galit si Mono. Ayan. Nandito na, nagising na yung hypocrisy kasi Ma'am Joey. The hypocrisy talaga and duplicity. Hindi nyo ba nagigets? Yung movement nyo, lost its purpose. Alam mo Mono, long time ago, si Edwin Hamora, nung hindi pa siya baliw, tiningnan niya yan, yung mga, gumawa siya ng, ni-review niya yung
annual audit report ni Lenny Robredo. Tapos meron siya dong finding kasi ano naman yan financial accountant naman yan si si Edwin Amore. Tapos may mga point out siya doon na sinabi niya, itong items na to, this need to be further substantiated. Ito dapat na flag, nakakataka bakit hindi na flag, ganyan. Yung mga ganong etchos na mga ganong etchos. Pero siya magandang post niyan before Yan si Edwin Hamora. Nung hindi pa siya baliw. Ngayon kasi baliw. 3 million pesos worth ng candy? Sinong buhay ang umangat doon? Sige nga. 3 million pesos na candy? Yes, Ma'am Joey. 3 million pesos worth ng candy. Baka naman for the entire 6 years. No, Ma'am Joey, this is flagged on 2019. Saan yung 3 million pesos worth of candy? Nasa to, Ma'am sa kanyang yung in-kind yung receipt ng mga wait, Ma'am Joey. Oo. Sa ano yan, COA documents yan, Yung COA document to, Ma'am Joey. Yung pinresyohan nila yung candy ng 5 pesos each. Wow. Anong candy yan? Baka naman Royce candy pala yan na bigay sa akin ni Ma'am Tinta Kahashi. Thank you very much. Pero ito talaga, Ma'am Joey, yung dito talaga ako natuwa yung washing machine, 19 units, walang presyo. Oh. Water dispenser, 7 units, wala rin presyo. Like, yung pinangahawakan yung wala kayong pinangahawakan. Grabe ang issue ngayon sa Pilipinas, no? Parang lahat gagawin para mawala yung utak ng mga tao sa mga totoong issues ng bayan. What kind of disgusting people these are? Yung 18 Marines, niris na nila ang buhay nila legally and physically because they are now the central target of everyone they mentioned in their affidavit. Tinatakot-takot na sila. They're talking about mali-maletang pera na sila mismo ang nagkarga sa mga sasakyan, eroplano at whatnot. Pagkatapos yung mga pink, ang talagang effort nila sa pagtatanggol, dangal ni Ann Curtis. Diba? Ganit, alam mo yon na parang and that's why people will not real people the majority of people will not be with them. Alam mo yon kasi ako yung misogyny wala naman. That's not a real issue for everyday people. Bakla kung real issue sa inyo yung misogyny, is Inday Sara, araw-araw ninyong binibigyan ng misogynistic remarks. Correct. Diba? Oh, Diyos ko naman, let's call a spade. Parang, pero ang hilig kasi nila mag-goal posting, hindi yung misogyny kasi ganito, bakla. Moving the goalpost, diba? Pag sila na yung alam mo yon, ako parang, my God, don't sweat on the small stuff. Like, kung, hello Joey and Sas, schoolmate ko si Sas ng grade school. I had ako 1 year. Oh my God! Sino ka? Salamat rin ako. Bababa na ako. Pero Ma'am Joey, before ako bumaba, add ko lang another line from the COA report, okay? OVP's budget for survey, research, exploration, and development expenses totaling 25 million pesos was not utilized for the intended purpose due to its failure to obtain suitable project proposal. Mga buwaka ng ina nyo, magnanakaw si Lenny Robredo. Yun lang, Ma'am Joey, Ma'am Sa. Salamat po. Okay, thank you, Mono. Ano yun, has something to do with the implementation. Ibig sabihin, hindi niya nagawa yung intended. Humingi siya ng budget, hindi niya na-implement yung project niya. Para doon, hindi niya ginawa. So, ibig sabihin, there's a failure in planning. No? So,
ang eksena nandiyan talaga ay sa ang dami-dami nilang grabe yung issue ngayon nila kay Ann Curtis. Pero alam mong PR to eh. Alam mong ano to eh, PR campaign to eh. This is Totoo. not sinakyan na syempre nagsalita si Jasmine Curtis. Siya yung una na I'm pretty sure sinabi niya yan dahil kapatid siya or whatever. Oo. Tapos sinakyan na lang ng iba and then siguro sinabihan ng si Ana, oy, mag-eme ka para tumakbo pa yung issue. Oo. Yan. Ako tingin So ko ngayon ano yan. may mga exception. Na-mention Ano ko ngayon tingin mo? kanina sa sabi ko, tingin ko kung si Ann Curtis to, yung sarili lang niya, hindi yan interested eh. Kaso nga lang, kasi since talent siya, tapos tatanggap lang rin naman siya ng order dun sa management niya, she has to do something like that. Bayad niya. Oh. Bakla, umpisa mo ba naman yung sulat mo na my name has been used for an analogy without my, parang hindi siya binayaran. Ano ba yung sa statement niya? May ganun. Parang hindi siya binayaran or na hindi naman, without my consent. Ganyan. Oo. Kailangan ba ng consent niya yon? Hindi. Ito. Na parang, ano yun? But now, many Yung of you have pangalawa heard ata yan. a vulgar sexualized Ayan, a analogy. vulgar sexualized analogy. My name disgustingly used without my consent. Bakla, ang dami In the wrong bumili ng context. magazine mo. Pinagbabatihan nila yung magazine mo. Hindi mo nila kailangan ng consent mo doon. Sabi, my name disgustingly used without my consent in the wrong context and more importantly, without an ounce of respect. So parang, Hindi siya yan eh. alam mo yun, na parang, ganito na, alam mo nangyari na yan? Kasi kung totoong issue yan, si Laila de Lima nandun, no? Nung sinasabi ni Bong Suntay, Laila de Lima could have said, Madam Chairwoman, can we have what Bong Suntay said be stricken out of the records because They did yata. it is improper. They did. They On that, ginanon nila on a stricken out of the record. Tapos ang eksena nito, pinalaki na ng talaga nila yan ng bonggang-bongga yung well, to be fair, no, ito si Bong Suntay kasi. Alam mo politician ka. So everything that you say will be used against you. That's the rule of the game in politics. Everything that you will say will be used against you. Kahit anong gawin mo, it will be used against you. That's the truth of politics. So don't enter politics if you don't want anything you say to be used against you. Ngayon, it was used against you. Bahala ka dyan. Pero kinakaloka lang namin is really the outrage is so funny because it really reveals the depth of kakampings when it comes to morality. Na parang, walang angkol. okay, galit kayo dyan. Galit kayo dyan. I'm pretty sure you already spent so much energy on this issue, etc., on that remark. Pero bakit walang ganyang same expenditure of energy sa mga totoong na rape ng addict? Correct. And just the past few weeks, several girls have been raped, have been SA'd, and have been brutally unalived by people on Shabu. And all we've been hearing from you is to have compassion for drug addicts. But you never, wala kayo outright, tigilan, punyeta talagang, walang gano'n. Tigilan talagang siya. Bakit? Daming mga babae na, dahil dyan, di ba dapat ganon? Tigilan na ang drugs, labanan na ang outrage.
Ang daming na-SA because of drugs. Oo, bakit walang ganon? Bakit walang galit sa shabu? Imbes, maririnig mo sa kanila, ay hindi, kailangan ng compassion, hindi niya kasalanan yan, etc. Kasalanan niya yun, nagshabu ka eh. It might exonerate, it might be a mitigating factor because you're under the influence of something, but in the total analysis, sana alam mo yan, alam mo mangyayari kung magganyan ka. No? You know before you took it that the kind of tragedy that you could inflict when you are, kung wala ka sa sarili mo. Alam mo yun? So, itong mga to, tapos kung concerned ka naman sa moral, di ba sabi hindi naman to, tungkol to sa morality. Bakla si Ann Curtis has been promoting online gambling. Alam mo, kanina ko lang nalaman yan nung pinost mo, na nag-ano rin pala siya. Ano yung pinopromote niya? Bingo Plus Yes, din? Bingo Plus. Sa bagay kasi sila Piolo rin yun. DigiPlus. Oo. DigiPlus. Okay. Kasi malaki talaga magbigay ang DigiPlus. So, ibig sabihin, yung kinita mo dyan, galing yan sa posible na mga nawasak na pamilya. Morality. So, asan yung morality dyan? Kasi bayad ka, kasi trabaho lang. Wala, hindi, excuse siya sa effect ng kanyang pinopromote. Ganyan. So, na naman tayo? Moving the goalpost na naman tayo. Kasi, yung argument nyo dito kay Bong Suntay, kailangan itong labanan kasi magpo-promote ito ng ganyan, ng misogyny, etc. Ayaw nyo pala mga naman na po-promote ng mga magkakaskade na na social tragedy. No? Pero dito, okay lang sa inyo kasi bayad kayo. Tapos kaya binabasa ko yung meron pa siya as a mother. Bakla as a mother, dapat alam mo na ang pagpo-promote ng sugal ay mali. Mali. Correct. Diyos me, Marimar. Di ba may ganun siya sa letter niya? May in-invoke yung bilang isang, bilang isang ina na rin. Kaya, bakla bilang isang ina, tanongin mo sa sarili mo, tama ba na ikaw ay nagpo-promote ng online gambling? Ng gambling or gambling for that matter? Hindi ba? Meron siyang Bingo Plus. Ay, shucks. Oo nga. Diba? Love Bingo Plus, major sponsor. Hindi ba? Nagpo-promote ka. Nagpo-promote ka ng sugal. Eto. Oo nga, sponsor nga nila. Oo. Ayan o. Ayun. Tapos ilang talaga siya? kasi pero pera rin talaga. Doon nga ako nag-aano sa kanya kasi ikinayaman mo yan yung ginagawa mo 'di ba? Pagkatapos nung merong bumili sa produkto mo, vinalidate. I think yung woman empowerment could have been demonstrated kung kunwari sinabi ni Anna, kung alam ko po meron kayong gustong i-explain. Kaso nga lang, sana, in the course of your explanation, sana hindi nyo na ako dinamay. Kayo naman dinamay nyo pa ako. Kasi ngayon po, isa na akong ina at isa na akong asawa. So, I take exception po doon sa explanation ninyo. Kasi syempre, nanay na ako ngayon, di naman na ako single, kinemerut, ganyan-ganyan. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. And,
she could have taken the POV of Bong Suntay as a validation na talagang bilang isang artista na nagbebenta ng ganitong klaseng image, hanggang ngayon binibili ka pa rin, Ann. 'Di ba? And that is really empowering kasi sa totoo lang ang mga babaeng pa-40 na sa show business, hirap na silang i-maintain ang career nila, pero ikaw, Ann, validated pa rin ang ganda mo at ang yung relevance sa show business. 'Di ba? You still keep the business going. 'Di ba? May pelikula pala tong si Ann ngayon with Jericho Rosales So I think yung parang iniisip nila nung una kung ano ba, sasakyan ba namin tong ano na to, itong Suntay issue na to, sasakyan ba namin, aanuhin ba namin, magre-react ba kami, kemerot, and siguro they thought for a few days and then they realized, sige, let's go. Ayan, total may pelikula tayo, good or bad publicity is publicity. Ayun, and now gusto nilang idemanda si Suntay. Gusto nilang idemanda si Bong Suntay na gagawin namin ang lahat para sa kineme-kineme, ganyan. Idedemanda ninyo ang isang kongresista na while doing his legislative function uttered those words. I'm so sorry, and I also I do not agree with the wife. Yung wife kasi parang iskandalo yung wife doon sa sinabi ng asawa niya. Hindi magkasundo si Bong Suntay at asawa niya dito sa posisyon na to. Hindi sila magkasundo. Pero ako, I do not really see anything wrong dun sa sinabi ni Bong Suntay. Could it be improved? Yes, it could be improved. He could have said pero naging malaking issue kasi siya because of a lot of factors na kailangan. Oo, and saka kasi Women's Month, so it's a good rallying point. Alam mo yon, it's a good rallying point. So, doon na rin makikita, bakit yun ang ginawa niyong rallying point? Bakit hindi yung mga batang babaeng nategi at ni-rape ng mga addict? Alam mo yon? Bakit hindi yun? Hindi ba? Hindi ba women's issue na merong addict sa pamilya? So, doon na, ito kasi yung champagne, this is what you call champagne feminism. Na kailangan doon tayo sa mga issue ng mga mayayaman na babae para talagang mas mga sikat na babae para mas malaki ang impact, which of course nag-oppose din siya sa form and substance sa impeachment ni Sara. So I really think na it has become an issue because politician siya. Everything that you use will be used against you. Everything that you say will be used against you. Saka yung context. And then kailangan talaga nilang gumawa ng maraming issue para mawala talaga sa isip ng taong bayan ang totoong issue ng taong bayan. Oo. They also wanted to demonize Suntay because Suntay was getting the Duterte supporters, he is getting to the Duterte supporters' good side. Kasi nga, during the deliberation of the impeachment, mag-isa lang niya na congressman na bumoto out of 54. Biruin mo yung buong Committee on Justice. Lahat yung buong Committee on Justice bumoto na complete in form and substance yung impeachment ni Inday, yung impeachment complaint 3 and 4. Pagkatapos lahat sila bumoto, may import pa sila. Si Bong Suntay lang yung nag-no na it's not complete in form and substance. Siya lang yung bumoto na no. So ngayon, parang ang dyan, I think yun talaga yung goal nila na magkakaroon man ng mga kakampitong mga Duterte supporters na to, kailangan sirain na natin to. Or kung susuportahan nila, babuyin natin na kaya kayo nagsusuportahan kasi pare-parehas kayong mga bastos. Ganon. Oo. Actually, yung mga di ba, yung misogyny, ganyan, yung mga weaponize, parang, ako masasabi ko, tigilan nyo nga ako.
yung mga troll account ninyo, yung mga troll farms ninyo, halimbawa kung gusto may atakihin, halimbawa ako yung target ng troll farms nyo, or si Joey yung target ng troll farms nyo, ang ginagamit nyo talaga is misogyny, transphobia, ganyan. Ngayon pa nga lang, ang dami nang nagko-comment sa comment section ko ng mga, naka-lock account. Tapos, andun sila na yung transphobic. Actually, ganyan ang ginagawa nila tuwing kasi nga titingnan nila yung titingnan nila yung possible buttons to push. Ganyan. So, halimbawa, ito si Joey, babae ito, ganyan. Ito yung mga eksena niya sa buhay. Ito si Sas, trans ito, ganyan. So, anuhin natin siya, bombardin natin siya ng mga transphobic remarks para maloka siya. Ganyan. Ganyan ang napapansin ko. Pero galing niya sa troll farm nila. So, ibig sabihin, they're using it actively in order to actually go against the people that they don't like. So, hindi talaga yan issue sa kanila. They will use it when it's in favor. It's in favor of them. Alam mo yun? Pero yun na nga, natabunan na lahat, girl. Kaya pili talaga nila tabunan ang mga issue ng bayan, yung mga trillion peso corruption, and of course, sama-sama itong lahat kasi tumatanggap itong mga to eh. Correct. Kaya nga ang hiling ko dun sa 18 Marines, i-divulge nila kung sino yung mga media company na hinatiran nila ng maleta. I-divulge nyo na po. Yung 18 Marines natin, since nandyan na lang rin naman kayo at nagsalita na kayo, sabihin nyo na rin kung sino yung media na hinatiran nyo ng maleta. Kasi sa totoo lang, mainstream media rin yung kumakain sa inyo ngayon eh. If you're not going to reveal that, you are helping them. So, sabihan na nila ngayon para alam nating lahat na parang kaya naman pala ganito mag-report yung media sa sa mga Marines eh. Kasi nakatanggap naman pala sila talaga ng maleta eh. 2 beses nabanggit dun sa affidavit ng mga Marines. Yung pagde-deliver nila ng yung isang individual na hinatiran nila at yung iba mga opisina para sa mga troll farm. Yung humahawak ng troll farm at saka media offices. Identify it now. 'Di ba? Anuhin na nila. Identify na nila.